yung mga nagtatrabaho sa construction dito. Para sa inyo ang dalawang susunod na videos na ito. Attorney G, ano ang mga dapat kong malaman kung construction worker ako? Ang mga batas na sinusunod para sa mga construction workers ay ang DOLE Department Order No. 13, Series of 1993 at ang ating labor code mismo. At ayon dito, ang mga construction companies ay may dalawang klaseng empleyado. Ang regular employees na nagtatrabaho sa loob ng opisina nito at ang project-based employees o ang mga construction workers na nagtatrabaho sa mga proyekto nito. At magfo-focus lang tayo sa construction workers para sa video na ito. Kaya una, Construction Workers Guidelines. Ang construction workers ay itinuturing na project-based employees kayo. Kaya ang pagtatapos ng kontrata ninyo ay kasabay dapat ng pagtatapos ng proyektong pinagtatrabahuan ninyo. At kapag tapos na ang kontrata ninyo, dapat malaya na kayong tumanggap ng trabaho mula kahit kanino. At mahalaga ang kalayaang ito. Dahil kapag pinagbabawalan kayong gawin ito ng inyong amo, then kailangan niyang gawing regular kayo. At dapat malinaw sa kontrata ninyo kung ano talaga ang magiging trabaho ninyo at kung kailan magtatapos ito. Dahil kung wala kayong pinag-usapang katapusan ng trabaho ninyo at umabot kayo ng 1 taon sa iisang amo, magiging regular na kayong empleyado. Pangalawa, other requirements. Dapat may health and safety na programa, pagsasanay at kagamitan kayo habang kayo ay nagtatrabaho. At obligasyon ng amo ninyong i-check ang totoong edad ninyo dahil bawal na po ngayon ang wala pang 18 na i-assign sa mga trabahong delikado. At dapat at least 50% ng unskilled workers at 30% ng skilled workers na kukunin ng amo ninyo ay lokal na nakatira kung nasaan ang ginagawang proyekto. At kapag natapos na ang kontrata ninyo, alam nyo bang may obligasyon ng amo ninyong i-report ang bagay na ito sa DOLE mismo? Bukas, pag-usapan naman natin ang mga karapatan ng construction workers dito sa ating bayan. Chine!